Diretsahang nagbabanta si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Belarus. May isang linggo lang si Lukashenko para itigil ang pagtulong sa Russia sa digmaan. Kung hindi, ang sandatahang lakas ng Ukraine ang gagawa nito. Inaasahan na talagang natataranta ang mga propagandista ng Belarus. May isang linggo ka para humimasmas. Isang linggo na, di mo pa rin masabi ang mga salita. Sobrang kapal ng mukha mong bantahan si Alexander Lukashenko. Naisip mo pa talaga. Hindi pa nakakabalik mula Europa si Pangulo Donald Trump ng Estados Unidos ay nagawa na niyang iskandalosong atakihin ang mga lider ng Europa. Ininsulto niya si punong ministro Giorgia Meloni at hiniling sa Europa na ibigay sa Amerika ang $350 bilyong na di umano'y ibinigay ni Joe Biden sa Ukraine para sa digmaan. Kunin niyo ang aming militar, basta bayaran niyo kami. Hindi pa man nakakabalik mula Europa, nagawa na ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na atakihin ang mga lider ng Europa. Lumabas ang bagong detalye kung paano palihim na nag-usap ang mga lider ng Europa at si Vladimir Zelensky sa mga Ruso nang hindi alam ng mga Ukrainyano. Sinabi ng presidente ng European Council na normal lang makipagdialogo sa mga Ruso kahit di alam ng Ukrainyano. At meron din tayong bagong lumang tagapamagitan sa mga negosasyon tungkol sa pagtatapos ng digmaan. Ito ay ang presidente ng Brazil. Ako si Alexei Pechi at tatalakayin natin ngayon ang lahat ng paksang ito. Kaya, hindi pa man naiulat ng pandaigdigang media kung paano napaniwala ng Europeo si Donald Trump tungkol sa Ukraine at Europa. Na si Donald Trump mismo, pagbalik niya sa Estados Unidos ng Amerika, ay muli na namang binatikos at ininsulto ang mga Europeo. Ngayong araw, kinansela ni Antonio Tajani, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Italia, ang nakaschedule na opisyal na pagbisita sa Estados Unidos sa Hunyo 21 at 22. Sa wikang diplomatiko, ito ay isang malakas na anyo ng protesta. At nangyari ito matapos sabihin ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa isang panayam sa Italia ng TV channel na La LA7 na di umano'y nakiusap si punong ministro Giorgia Meloni na magpakuha ng litrato kasama siya sa G7 Summit sa Avian-le-Bene, Pransya. Dagdag pa niya, ayaw na niyang maging tagahanga at kaibigan niya si Meloni. Sige, dito muna tayo. Ipapaliwanag ko ang nangyari. Sa panayam sa Lala 7 na inilatala noong Hunyo, 19 iginiit ni Donald Trump na halos sabulin siya ni Giorgia Meloni sa summit sa Avian at nakiusap ito na magpakuha sila ng litrato ng magkasama. At pumayag lang siya dahil naawa siya sa Italianong punong ministro. Heto ang kanyang sinabi. Pwede ko namang hindi gawin yon, pero naawa ako sa kanya. Siguro naging masaya siya. Masaya na rin ako na nakausap ko lang siya. Agad na sumagot si Meloni sa kanyang account sa social network na X at tinawag ang mga sinabi ni Trump na purong katang-isip. Heto ang kanyang sinabi. Nabigla talaga ako, hindi ko maintindihan bakit ganito umasta ang presidente ng Estados Unidos sa mga kaalyado niya at hindi ito unang beses. Nakakalungkot na hindi ipinapakita ni Trump ang parehong determinasyon laban sa mga kaaway ng kanluran at mas magaan pa ang pakikitungo niya sa kanilang mga pinuno. Pero isang bagay, dapat niyang tandaan, hindi ako, niyang Italia ay hindi kailanman nakikiusap kaninuman. Hindi pa rin tumigil si Trump at ngayong araw, agad siyang nag-post ng bago sa Truth Social. Inulit niya na lagi siyang hinihiling ni Meloni na magpa-picture at dagdag pa niya, mabilis na kumukupas ang kasikatan nito sa Italia. Parang umaasa siya sa larawan kasama si Trump para tumaas ang rating niya. Kung wala yon, parang hindi siya mahalaga. Pero ano ba talaga ang dahilan ng sama ng loob? Ganito ang nararamdaman ni Donald Trump kaya matindi siyang umatake kay Meloni. Ngayon, babanggitin ko ang sinabi niya para luminaw ang lahat. Bumababa ang kasikatan niya sa Italia marahil dahil tinanggihan niya ang Estados Unidos, ang bansang tunay na nagmamahal at nagpoprotekta sa Italia, lalo na nung hindi natin hinayaang makakuha ng sandatang nuklear ang Iran. Hindi niya pinayagan gamitin ang mga paliparan at runway ng Italia, kaya nagkaroon kami ng malalaking problemang logistical. At ngayon, pagkatapos makapantala ang Estados Unidos ng Amerika ng tagumpay sa militar laban sa Iran, gusto na naman niyang makipagkaibigan para tumaas ang kanyang ratings. Hindi, salamat. Sabi nga nila, panimula pa lang yan. At dito, halos wala nang nagugulat dahil si Donald Trump ay parang isang masungit na matandang lalaki na, pasensya na, pero halos lahat na ay iniinsulto niya. Ngayon, pati Amerikanong media
gumagawa na ng ranking at column kung saan binibilang nila kung ilan na. Kaunti na lang ang mga leader sa mundo na hindi pa iniinsulto ni Trump kahit minsan. At itong listahan na ito ay halos wala na. At magugulat kayo o malamang ay hindi na. Pero sa listahang ito ng mga hindi pa iniinsulto ni Trump, karamihan ay mga kriminal sa digmaan, mga diktador tulad din na si Xi Jinping, Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, Matsatabu Khamenei at iba pa. Sila ang hindi niya inaasar. At sa mga kaalyado, para masungit na lolo lang siyang sumisigaw. At gumagamit pa siya ng isang medyo bulgar na ekspresyon. Pero ulit, yon ay panimula pa lang. Kahapon, ipinakita ni Trump sa lahat ang bago niyang pangunahing eroplanong pampangulo. Ito ang eroplano na binigay sa kanya ng Qatar noong 1 taon. At sa harap ng eroplanong ito na tinawag niyang portable na White House, sinabi niya na ang mga bansang Europeo ay dapat na magbayad sa Washington ng $350 bilyong bilang kabayaran sa, ayon sa kanya, na gastos para sa tulong militar sa Ukraine. Sa panahon ng administrasyon ni Joe Biden, milyong beses nang napatunayan na walang 350 milyon, walang bilyon. Pero palampasin na natin ang puntong yon. Habang nagsasalita sa Andrews Military Base, sinabi ni Trump na sa pagkikita nila ng mga lider ng Europa sa Pransya, pinaalala niyang malaki ang supply ng Amerika ng armas sa Ukraine. Narito ang CP. Sabi ko sa kanila, binigyan namin kayo, isipin ninyo, ng $350 bilyong na halaga ng mga eroplano, iba't ibang uri ng armas at iba pa. At marami ang naibigay ni Biden sa Ukraine. At dapat silang magbayad para doon. Ibig sabihin, dapat magbayad ang mga Europeo para doon. Pero hindi yon kasama sa plano nila. Walang humiling sa kanila na magbayad. Ang importante, kunin ninyo ang aming militar at bayaran kami. Basta, bayaran ninyo kami. Walang humiling. Bakit kayo nagbayad? Wala namang humiling sa amin, sir. Kasama ko ang mga leader ng Europa noong weekend. Sabi ko, binigyan namin kayo ng $350 bilyong. Alalahanin mo yan. Susunod pa, mga eroplano at armas ng lahat ng uri at iba pang mga bagay. At sinabi nila, bakit? Sabi ko, bakit hindi ninyo ginawa? Sabi niya, walang humiling sa amin. At ayon sa kanyang pahayag, ang administrasyon ni Joe Biden ay basta nagbibigay lang ng tulong at hindi man lang humihingi ng bayad mula sa mga kaalyadong Europeo kahit na sa palagay niya, dapat silang magbayad para sa lahat ng ito. Isa pang pahayag mula kay Trump. Ang kailangan lang gawin ay sabihin sa mga Europeo, bayaran nyo lang kami. Nang tanungin ko ang mga Europeo kung bakit di sila nagbayad, sagot nila, wala namang humingi sa amin, sir. Paalala ko lang, noong Pebrero 2025, kinwiti ko na ni Trump ang kakulangan ng tamang pag-uulat tungkol sa tulong ng Amerika sa Ukraine, tinatayang mahigit $300 bilyong ang ambag ng US. Pagkatapos, tumaas pa ang halagang yon sa $350 bilyon. Noon, higit 1 taon na ang nakaraan, pinabulaanan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang mga numerong iyon at nilinaw ang kabuuan. Binibigyang diin ko, ang kabuuang halaga ng lahat ng tulong para sa Ukraine noong panahong iyon ay nasa $320 bilyong, kung saan mga $120 bilyon ay pinondohan sa loob mismo ng Ukraine. Mga $200 bilyong ang hinati ng Estados Unidos at mga kaalyadong bansa sa Europa. Binanggit din ni Zelensky ang $67 bilyong na tulong militar at $31.5 bilyong na direktang pinansyal na suporta mula sa Estados Unidos. Ibig sabihin sa kabuuan ay mga $100 bilyon, pero siguradong hindi 350. 1 taon nang lumipas na walang natatanggap na pera ang Ukraine, walang tulong mula sa Estados Unidos at ang mga armas na binibigay ng Europa sa Ukraine ay binibili mula sa Amerika. Samantala, maayos na ang supply chain ng Ukraine at Europa kaya hindi na nila sumisipsip kay Donald Trump. Paalala, sa nakaraang episode binanggit ko kung paano hayagang sinabi ni Macron na oo, si Donald Trump ay nasa Anchorage, Alaska noong Agosto 25, 2025. Talagang sinubukan niyang kumbaga basta na lang isuko kay Vladimir Putin ang Ukraine, ibigay sa kanya ang Donbas, ibigay ang Crimea at iba pa. Marami ang nagtatanong kung paano balak ni Trump ibigay kay Putin ang Donbas nang hindi pinapahintulutan ng Ukraine at kung paano niya pipilitin ng Ukraine na isuko ang mga teritoryong yon. Marami ang nagulat dito pero ipapaliwanag ko. Ang nangyayari ngayon sa gitnang silangan ay halos pareho. Dahil si Trump, inulit ko si Trump, ang presidente ng Amerika, ay isinama sa kanyang kasunduan sa Iran halimbawa ang ilang mga obligasyon.
Mga obligasyon ay titigil ng Israel ang digmaan sa Lebanon. Sabi ni Netanyahu, ano bang kinalaman namin sa kasunduan mo? Hindi naman kami obligado na sundin yan. Pero si Trump, nagdadabog, kinakabahan, nagagalit at sinasabi, bakit inuulit ng Israel ang pag-atake sa Hezbollah sa Lebanon? Sabi ko na nga, hindi na atake ang Israel. Bukod pa dyan, sa kasundo ang pinirmahan ni Trump sa Iran, nakasaad na obligado ang Israel na i-pull out lahat ng tropa nila mula sa teritoryo ng Lebanon. Tinanong ba ni Trump si Netanyahu o mga Israeli kung pwedeng isama ito sa kasunduan? Hindi siya nagtanong. Ganyan kabastos, sa totoo lang, magpatakbo ng diplomasya si Trump. Balik tayo sa Europa. Sinabi ng mga kinatawan ng depensa na ang United Kingdom ay gumagawa ng murang long-range na sandata para sa Ukraine na hindi umaasa sa US sa piyesa at impormasyon. Napakahalaga nito. Sa mga susunod na buwan, susubukan ng 3 ballistic system mula sa 3 pinakamalalaking kumpanya sa UK at Ukraine. Ito ay ang MBDA, MGI Engineering at Rotron Aerospace. Kapag tagumpay ang pagsubok, balak nilang ipadala ito sa larangan ng digmaan ngayong taon. Kung sa madaling salita, ang layunin ay gumawa ng murang katulad ng Storm Shadow na missile para sa malawakang produksyon. Ayon sa Bloomberg, hinihiling na gobyerno ng UK na ang mga bagong missile ay dapat gumana ng hindi umaasa sa US. Di tulad ng Storm Shadow, wala itong piyesang Amerikano at hindi kailangan ng datos mula Amerika. Gusto ko ring sabihin na sa London, tulad ng ibang kabisera sa Europa, nag-aalala sila sa pag-alis ni Trump sa Europa. Kaya nagpasya silang maging mas independyente hanggat posible. Samantala, hayagang nagbabanta si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Belarus at binibigyan niya si Lukashenko ng 1 linggo para pigilan ang mga pag-atake sa Belarus. Pero bago ko ipagpatuloy ang episode na ito, nais kong hilingin sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng inyong komento at huwag kalimutang i-like ang episode na ito. At ikukwento ko sa inyo na sa platformang Patreon, pati na rin sa Telegram, nagkaroon ako ng isang pribadong komunidad na tinatawag na Peachy Insight. Inaanyayahan ko kayo ron sa maliit na bayad para makapag-usap tayo tungkol sa kahit anong paksa at masagot ko ang inyong mga tanong. Magkakaroon ng eksklusibong stream para lang sa bayad na subscriber. Doon, pwede natin pag-usapan ang mga ideya para sa mga susunod na episode sa YouTube. Doon din, maaari kayong magtanong sa akin ng mga personal na tanong at siguradong sasagutin ko kayo ng personal. Kung gusto niyo magbigay ng suporta kahit 1 beses lang, lahat ng link, lahat ng detalye para sa eksklusibong komunidad at pati na rin sa mga platform para sa donasyon ay nasa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Paki-follow din ang aking social media accounts. Nasa video description ang mga link. Halimbawa, may mga materyales na lumalabas, ngunit hindi laging napupunta sa YouTube. Sige, magpapatuloy tayo. Una, ipapakita ko ang video ng isang Belarusian na propagandista. Si Azarenok ay parang Belarusian na Solovyov pero mas simple. Tingnan nyo kung gaano siya napikon. May 1 linggo ka para may masmasan. 1 linggo na, hindi mo pa rin masabi ang mga salita. Sobrang kapal ng mukha mo. Nadbanta ka pa kay Alexander Lukashenko. Bulok na kuto. Si Alexander Lukashenko ay lumipad sa ilalim ng mga bomba ng NATO nang hindi mo pa kayang tumugtog ng piano gamit ang ari mo. Si Alexander Lukashenko ay nagtatag ng hukmo, depensa at mga puwersa ng misail noong sumasayaw ka pa para kay Solovyov sa Channel 1. Kasama si Galkin. At pagkatapos ay naglalasing hanggang mawala ng ulirat at nagsusuka. Ay linta talaga siya. At ito ay pagkatapos na naman na si Alexander Lukashenko ay nagalok ng pakikipag-ayos. Sinabi niya, kailangan nang itigil ang pagpatay sa mga Slav. Hindi ka Slav, kasi ang Slav ay hindi tao. Isa ka lang talagang peste, kuto. Ano ang nangyari? Sinabi ni Vladimir Zelensky na may 1 linggo si Alexander Lukashenko, tinatawag na presidente ng Belarus, para alisin ang mga relay device para sa mga drone na gumagabay sa mga pag-atake ng mga drone ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine. O gagawin ito ng Kiev. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa kanya ngayon, sa kanyang mga Tor, may mga retransmitter siya.
Mga Russian at Belarusian retransmitter din. Anong pinagkaiba sa atin? Sa kanyang teritoryo, sa kahabaan ng dalawang reyon, malapit sa hangganan ng Ukraine, may mga kagamitan na nagkokorek ng putok laban sa mga mamamayang Ukrainian, lalo na sa mga mamamayan. Walang malakas na front na yon sa pagitan ng Ukraine at Belarus. Pinapatay ang mga sibilyan doon. Nasa mga Tor ang retransmitter. Kaya ba niyang alisin yon? Ano pa silbi ng salita kung ayaw niyang lumaban? Tanggalin niya ang mga kagamitan na yan. Patayin niya ang mga kagamitan na yan. Sa tingin ko, sapat na sa kanyang 1 linggo para gawin yon. Bakit ko sinabing linggo, 1 linggo? Kasi ngayon, araw-araw na. Dahil doon, namamatay ang ating mga sibilyan. May mga batang nasugatan. Kung hindi niya ito gagawin, tayo ang gagawa. At ganoon din, halimbawa, ang kanyang langis ay pinoproseso ng industriya ng pagpoproseso ng langis. Ginagawa namin ang lahat para hindi magkaroon ng pagkakataon ang mga Ruso na magbenta ng langis at magbigay ng diesel at langis sa kanilang hukbo. Ginagamit lahat ito laban sa atin. Siya ngayon ang pangunahing tagapagtustos o isa sa mga pangunahing tagapagtustos para sa hukbong Ruso. Si Lukashenko at ang Belarus. Maaring mapigilan ito. Sigurado ako na kaya niya ito at siya mismo ang may kontrol dito. Ito ang naging sagot sa mga sagot ni Lukashenko nung humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga sinabi tungkol kay Zelensky. At ayon sa Pangulo ng Ukraine, isang Belarus sa mga pangunahing tagapagtustos ng langis para sa hukbong Ruso. At narito pa ang isang sipi. Maari ba itong mapigilan? Sigurado ako na kaya niyang gawin yon. Paalala, dati nagbigay ng panayam ang diktador ng Belarus na si Lukashenko sa Al-Arabi at humingi siya ng paumanhin sa matitinding salita niya kay Volodymyr Zelensky. Tiniyak niyang hindi sasali ang Minsk sa digmaan. Sa kabuuan, parang pinapakita ng panayam na yon ang kunwaring kawalan ng pag-asa na tipong wag mag-alala, hindi kami sasali sa digmaan dahil kung hindi, mawawala ang Belarus. Pero dito, may napakatusong plano si Lukashenko na ipapaliwanag ko ng kaunti mamaya. Ayon kay Lukashenko, kung sasali ang Belarus sa digmaan, madaragdagan ng 1,500 kilometro ang frontline ng Russia at hindi raw nila kayang protektahan ang bahaging yon kasama ang mga Ruso. Inamin din ni Lukashenko na napaka-vulnerable ng Belarus sa usaping militar at parang lantad na lantad sa mga militar ng Ukraine. Ayon sa kanya, kung nanaisin ng sandata ang lakas ng Ukraine, maari nilang tamaan ang mahahalagang pasilidad ng bansa. Yon ang ibig niyang sabihin. Ibig sabihin, maaring tamaan ng kanilang mga atake pero ang tinutukoy ay sa Belarus. Binanggit din ni Lukashenko na parehong ang mga tao at ang mga militar ng Belarus ay hindi sang-ayon sa anumang digmaan at ayaw nilang makilahok dito. Paalala lang, matapos ang Eurasian Economic Council meeting sa Astana noong Mayo 29, matindi ang sinabi ni Lukashenko tungkol sa presidente ng Ukraine. Hindi ko alam ang dahilan pero ito ang sabi niya noon. Baka may nangyari ron, baka may kung ano siyang nahitit at nagbigay ng mga pahayag na ito tungkol kay Zelensky. Noong isang araw sa panayam kay Al-Arabiya, sinabi ni Lukashenko, kung nasaktan ko si Vladimir Alexandrovich, huminingi ako ng paumanhin sa kanya. Gusto kong idiin na alam ni Lukashenko ang epekto ng mga pag-atake sa Moscow sa kanya, hindi lang basta niya ito nakikita. Kung totoong atakihin ng Ukraine ang Belarus, iniisip ni Lukashenko ang magiging Europa matapos ang digmaan. Sinusubukan din niyang magtimpi at magmaniobra. Matagal nang nanatili sa kapangyarihan si Lukashenko sa Belarus dahil palagi siyang nagmamaniobra bago pa ang digmaan. Minsan nakikipagkaibigan siya sa mga Europeo, minsan naman sa Moscow, tapos babalik ulit sa mga Europeo, pagkatapos sa Moscow na naman, tapos sa China at iba pa. At ngayon, sinusubukan na naman ni Lukashenko na tansahin muna ng kaunti ang timpla sa Europa. Aminin natin, sinuswerte siya dahil napapansin siya ni Donald Trump. Naiintindihan niya ito. Sa isang panayam, inamin ni Lukashenko na umaasa siya sa tulong ng Washington para maayos ang relasyon nila sa European Union at hindi lang ito salita. Nagpadala ang US State Department ng mga liham sa Kiev, Warsaw at Vilnius na may mungkahing tiyakin ang transit ng potash ng Belarus. Ibig sabihin tinatangka ng Estados Unidos na iahon ang Belarus mula sa pagkakabukod. Malinaw na tandang-tanda ng Ukraine na mula Belarus, lumipad ang mga missile at pumasok ang tropang Ruso noong 2022.
At si Lukashenko, hindi talaga siya makakalusot, ika nga nang walang sabit. Samantala, sa European Union, lumalala ang iskandalo dahil sa mga koneksyon sa mga Ruso. Lumabas na palihim na kinausap ni Antonio Costa, presidente ng European Council, ang Kremlin para sa negosasyon sa pagtatapos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Tinanong kung bakit binuksan ni Costa ang diplomatikong channel sa Russia nang hindi muna ipinapaalam sa lahat ng bansa sa EU, sinabi niyang maganda at kapaki-pakinabang ang naging diskusyon nila para linawin ang di pagkakaunawaan. Ito ang tinutukoy niyang dialogo sa Moscow. Narito ang kanyang sinabi. Binibigyang diin ko, ang European Union ay nasa panig ng Ukraine. Kasama kami ng Ukraine sa panahon ng digmaan at mananatili kaming kasama ng Ukraine pagkatapos ng digmaan. Inamin ni Costa na wala pang senyales na handa ang Russia sa seryosong negosasyon. Sabi niya, nakausap niya ang mga Moscovita pero hindi pa sila handa makipagnegosasyon. Sa kabila nito, ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng kanyang opisina ay nagtatrabaho siya sa paglika ng isang diplomatikong channel upang ang EU ay magkaroon ng sariling pag-unawa sa mga mensahe ng Russia at direktang maiparating sa Moscow ang kanilang posisyon. Hindi nagustuhan ng mga lider ng Alemanya at Pransya ang ganitong asal ni Costa na may sariling posisyon sa negosasyon sa mga Moscovita. Ayon kay Antonio Costa, hindi dapat magpaligsahan o magkontrahan ang mga diplomatikong plataforma. Соперничать между собой или противоречить друг другу. Narito pa ang isa niyang sinabi. Siyempre, dapat ding gampanan ng koalisyon ng mga nagnanais at mga lider nito ang kanilang papel sa usapin ng mga garantiya sa seguridad. Kasabay nito, ang mga interes ng European Union ay dapat protektahan ng mga institusyon ng EU ayon sa mga kasunduan ng Unyon. Ilang buwan ang pinagdedebathan sa EU kung dapat makipag-ugnayan kay Vladimir Putin, kung paano ito gagawin at kung sino ang dapat makipagdialogo sa kanya. Kaya nga, noong summit sa Brussels, sina Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya at Chancellor Friedrich Merz ng Alemanya ay nagpakita ng pag-aalinlangan, sa totoo lang, sa inisyatiba ni Antonio Costa na makipag-ugnayan sa Kremlin. Direkta ito sa ngalan ng buong EU. Ang pinuno ng European Council ay kumatawan sa 27 pamahalaan ng EU, ngunit ilang lider ng Europa ay sumuporta rin sa kanya. Ang kanyang posisyon, ibig sabihin ang Europa ngayon ay nahati talaga sa dalawang kampo. Ang ilan ay sumusuporta sa ideya ni Macron at Merz na dapat dagdagan ang presyon sa Moscow at pilitin ang mga hindi naliligo na Ruso na umupo sa mesa ng negosasyon. Sabi ng kabilang panig na mahusay na nakikipagnegosasyon si Antonio Costa sa mga Moscovita kaya baka hindi na kailangan ng presyon. Sinabi ni punong ministro ng Poland, Donald Tusk, na hindi papayag ang Poland na ang mga desisyon ukol sa seguridad at relasyon sa Russia ay gawin ng malalaking bansa nang walang partisipasyon ng Poland. Ibig sabihin kung isasalin sa karaniwang wika, sinasabi niya na kung may desisyong gagawin ng wala ang Poland, hindi namin ito kikilalanin. At dito, wag naman sanang mangyari na mag-away pa ang mga Europeo sa isa't isa tungkol sa kung paano makipag-usap o hindi makipag-usap sa mga Ruso. At dati lumabas ang impormasyon na ang Ukraine at Estados Unidos ay nagsasagawa ng araw-araw na pag-uusap at ang mga Amerikano ay muling nagtatag ng hindi opisyal na mga kontak sa pamamagitan ng mga di-opisyal na channel. Kaya malinaw na ngayon nakikipagnegosasyon pa rin sila sa Moscow. Sa huli, may isa pa akong balitang ibabahagi. Sumang-ayon si Vladimir Zelensky sa inisyatiba ng Pangulo ng Brazil na si Luiz Inácio Lula da Silva na tumulong sa pagsusulong ng mapayapang pag-aayos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Nagkita ang mga leader sa G7 Summit sa Evian at tinalakay ang muling pagsisimula ng diplomasya kung saan nag-alok si Lula ng mga kontak sa embahada, mga permanenteng miyembro ng Security Council ng United Nations. Sabi niya, kaya kong makipag-usap sa kanilang lahat. Hiniling ni Zelensky kay Pangulong Donald Trump na ipagpatuloy ang pagiging tagapamagitan at ayusin ang pagpupulong kay Vladimir Putin na tinatanggihan pa ng Kremlin. Sinabi naman ni Lula da Silva na dati ay hindi interesado ang Kyiv sa kanyang mga inisyatiba, pero ngayon ay pumayag na. Nakausap na niya ang lahat ng leader ng 5 permanenteng miyembro ng UN Security Council, kabilang ang Russia at China. Plano pa niyang magsagawa ng mga bagong pakikipag-ugnayan. Paalala, dati nang nag-alok si Lula da Silva at mga Tsino ng mapayapang inisyatiba noong 2023 at 2024. Pero nauwi yon sa wala. Ngayon, ang ideya ay si Lula da Silva ay talagang nakikipag-ugnayan kapwa sa kanluran, pati na rin sa Moscow at Beijing. Kaya sa United Nations Security Council,
Maaari talaga niyang pag-ugnayin ang lahat ng panig para mag-organisa ng negosasyon. Kaya ngayon, gaya ng nakikita natin, naging aktibo ang iba't ibang diplomatikong panig para talagang subukang magkaroon ng kahit papaano'y mas konstruktibong negosasyon sa mga Ruso bago magtaglamig. Dito ko tatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, alam nyo na kung ano ang dapat gawin. Nasa ibaba ang lahat ng link at detalye para doon. Kung paano mag-iwan ng donasyon ay nasa deskripsyon ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Paalam.